Pero kailangan natin, ang kulang na lang ay dagdagan natin ang ating panahon na pakikisa sa buhay ng ating mga mamamayan. Kaya ba natin? Yung galing sa salitang lupa. Wait lang! Ang ina mo, Marco. Manap ka, bibili lang ang tubig. Hanap na kami. Kaninong po umalis? Anong mga naging karanasan niyo sa mga nagtatrabaho sa ilalim ng pamumuno?
hanggang sa naging desisyon ng RRC ng 1980s o sa mga mag-isaka at ang pinakahuli ay ang desisyon ng Supreme Court noong 1822 na ipamahagi na ang lupa pero hanggang sa ngayon ay pinagkakaito sa kanila. Ang matindi pa, patuloy na sinusubasta ni PBBM ang ating agrikultura dito sa kanyang amo na si Trump. Hingga sa 75 years ng Peace Act, pinatindi pa ng 99 na taon na plano na ipaggamit sa katayuan ang ating mga lupa. Sa usapin ng tarifa, 90% para sa atin at 0% naman para sa mga dayuhan na kung saan ito ay nakatulong sa pagpapay sa ating agrikultura. Hindi lamang nagaganap sa mga kalupaan ang mga itong mga programa. Isa sa mga isyu ng mga kawasan at hindi na reverse municipal water, municipal water na dapat ito sa mga kasama rin ng mga programa dito sa bahagi ng Ilocos Norte, kasi may bahagi ng Pagdudun at marami mga isla ang maapekto ng dito at mawawalan ng kabuhayan. Ang pinakamalala na nagagalas ngayon ng mga isla ay ang patuloy na nagagalap ng pagwasan sa kasisahan, pagwasan sa kanikasan, ang mga reclamation project, pinakamalaki dito sa bahagi ng Bulacan, ang Human International Airport na pagka-amin, meron ng San Miguel Corporation na kung saan nag-anak ng napakarami pagwasak sa kanikasan, dredging para sa katupaan ito nagaganap sa iba't ibang sulok ng ating bansa at mga kuwari na siyang bumatay sa ating mga kabundukan. At ito, dito nakaugat ang lahat kung bakit marami sa ating mga kababayan ang namamatay sa baha, mga landslide dito sa ating bansa. Kaya sa mga kababayan natin na nakakarinig ngayon at ang biktima ng pagbaha at mga landslide na pumatay sa ating mga kamag-anak, sa inyong mga kamag-anak, walang iba na pumapatay dito sa atin ay mismo ang mga tagapagtupad ng mga programa nito. Kaya makatwiran ng ating batayan na dapat si Marcos ay sinilin at pagbayaran sa mga kasalanan ito. Dapat pangalagaan natin ang ating kalikasan. Muli, isang maalaw na pagbati, mabuhay ang mga nakikibakang mamamayan. Serbisyo sa tao! Huwag gawing negosyo! Huwag gawing negosyo! Serbisyo sa tao! Kasama narinig po natin ang walang tahanan, yung mga mangingisda, pagkataka ang ating mga manggagawang pangkalusugan. Ngayon naman po, tatalakayin natin ang epekto ng tumitinding pasismo ng gobyerno ni Marcos Jr. Mga kasama, hindi lang siya kasing ingay ni Duterte, pero wala namang nagbago sa mga patakaran kontra ang mamamayan. Nandyan pa rin ang panunupil sa boses ng mamamayang lumalaban. Kaya naman nandito kasama natin sa entablado si Hailey Vicario, spokesperson ng Tanggol Batalan, at Paul Viuya, ang chairperson ng Bayan Central Luzon. Masigla at mapaghimagsik na araw mula sa aktibong mamamayan ng Timog Katagalugan. Sumuog ang aming delegasyon sa Maynila sa kabila ng pagod, kaunting tulog at 5 sunod-sunod na checkpoint mula sa Cavite at Batangas. Magbigay-pugay at makipagkaisa tayo sa mga kasama nating mga magsasaka, manggagawa, kababaihan at kabataan na nagmula sa lalawigan ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon at Mindoro. Sa kamay nilaan man o sa aming mga probinsya, wala
ng humpay ang pagsupil at karahasan ng rehimeng US Marcos Duterte at ang mga brutal na militar. Ako, si Hailey Picayo, kabataang Batanggenyo, tagapagtaguyod ng karapatang pantao at isa sa survivor ng anti-terror law. Sinampahan ako ng mga gawa-gawang kaso, 5 gawa-gawang kaso ng 59th Infantry Battalion sa pamumuno ni Lieutenant Commander Ernesto Tenezo Jr. Ngunit, ibinasura ito dahil walang katotohanan ang mga paratang nila sa akin. Sa amin, mga kasamang ilang pang kabataan tulad ni Jacob Garcia, Jasmine Rubia, Kenneth Rementilla. Ngunit panimulang tagumpay lamang ito. Sa kasulukuyan, umaabot ho ng 20 tagapagtanggol sa karapatang pantao mula lamang sa Timog Katagalugan ang sinasampahan ng terror laws. 3 rito ang kinasuhan ng financing terrorism na kalaunan nababasura sa kawalan ng ebidensya. Para kay Marcos Jr., para kay Duterte, at sa mga alipores nila, sino mang lumalaban, sino mang nagnanais baguhin ang kanyang kalagayan,